Meron bang sitwasyon sa buhay mo na where you had to choose between reacting in anger or choosing kindness? Who in your life right now is God calling you to show compassion, kindness, and humility? So magandang umaga po. Muli po, eto ako para magbigay sa inyo ng Bible devotion natin sa araw na to. So kakatapos ko lamang sa mga gawain, nakapagluto, nakapaglinis, at nakapag-lunch na. So ngayon, I wanna share with you again yung aking devotion. Yung pag-aaral naman po ng Word of God is any time of the day. So wala namang specific time na kailangan morning, ganyan. Importante po ay nakakapagbasa tayo ng Bible, nakakapag-pray, at si God naman ay anytime naman si God ay malalapitan natin. At pag-aaral naman ng salita niya is throughout the day. So dito pa rin tayo sa book of 1 Peter, nasa chapter 3 na tayo. And still, dito sa verses na to, ini-encourage po ni Peter yung mga Christians doon na how to live their lives talaga, pursuing holiness, godliness, and to be more like Christ talaga. Yun kasi ang purpose talaga ng Christianity, di ba? To be more like Christ and to magkaroon ng transformation, di ba? So, ayan. 1 Peter chapter 3 verses 8 to 12. So, basahin ko muna siya. Finally, sabi niya, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Verse 10, whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil, and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. Verse 12, for the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. So, himay-himayin po natin yung ibig sabihin ng verses na yan. So, meron tayong tinatawag na SOAP study. Yan, scripture, observation, application, and prayer. So, ito yung ginagawa ko na paano ko aralin yung word ni God. Diba? Hindi lang basta basa, kundi talagang magre-reflect ka, magkakaroon ka ng sarili mong mga observation, ano pagkakaintindi mo sa verse na to, and ano yung natutunan mo sa verse na to, diba? At ano yung, paano mo na-experience si God through this message, ganun. So, dun sa passage na to, binibigyan tayo ni Peter ng parang Christian attitude na dapat makita daw sa loob sa church at sa araw-araw na buhay natin. So, yung verse 8, yung una, be like-minded, sabi niya, diba? So, ibig sabihin nito, maging iisa yung layunin, iisang puso, hindi magkakaroon ng division, or dapat united sila, diba? So, yun nga, magkaroon ng iisang kaisipan. Ang pag-iisip nila is nakasentro kay Lord, diba? Yung goal nila is to please God, to be like God, diba? To obey God, to love God. Be sympathetic, makiramay, makiramdam, maging sensitive sa nararamdaman ng iba. So, sympathetic, marunong kang maawa, or mahabag, or meron kang konsensya na naintindihan mo yung nararamdaman ng kapwa mo. Love one another, hindi selective na love, pero genuine Christian love. Diba, command ni Lord yan talaga. Love one another as I have loved you. So, you must also love one another as you have loved yourself din, diba? Love your neighbor as yourself. Verse 4, be compassionate and humble, maging maawain at hindi mataas ang tingin sa sarili. So, yan, diba sabi ko nga last time, humility is the key. Itinuturo talaga ni Lord maging humble tayo palagi, kasi yan yung susi sa pag-grow ng relationship natin kay God. We need to humble ourselves, diba? Kasi pride is, sabi nga, God opposes the proud, diba? But gives grace to the humble. Tapos ito, do not repay evil for evil. Ito yung hardest part. Instead of revenge, respond with blessing. Diba?
So, wag kang gaganti sa kapwa mo. Mahirap gawin yan, pero syempre ang ganti ay papaubaya mo kay Lord. Tapos ito yung maganda doon sa verse 10 to 12. God watches and listens. The eyes of the Lord are on the righteous. Nakikita niya yung ginagawa natin at pinapakinggan niya ang prayers na sumusunod sa Kanya. Sabi nga, for the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their prayer. So, yun. Pero, but the face of the Lord is against those who do evil. So, ibig sabihin ito, talagang may consequences ang maling gawa. Yung mga maling ginagawa natin, maling ugali. So, lahat may consequences. And of course, God hears us whenever we call to Him in prayer. Kung sincere ang motive ng prayer mo. Kung maganda yung maganda yung nasa puso mo, 'di ba? Yung motive. Very practical. So, application time. Very practical yung message, yung ng verse na to. So, what can we learn from this? So, sa relationships, hindi daw lahat ng tao considerate. Hindi lahat mabait o magalang, 'di ba? Pero yung response natin is yun yung control natin. We cannot control them kung ano kung paano nila tayo tatratuhin, yung mga tao sa paligid mo. You cannot control their response, but the only thing that you can control is your response. Response natin, which is dun talaga magmamanifest kung talagang tayo ay na kay Lord. So, we must be more like Jesus. We will pursue to be more like Him. Instead of reacting, we must respond with humility. Yun nga, kunwari sa family mo, 'di ba? May times na may misunderstanding, pero ang reminder dito, choose gentleness, choose compassion, humility, and blessing over conflict. Sa mga naman, sa church o sa mga friendships mo, sa mga workmates, sa circle of influence mo, always be a peacemaker, not a troublemaker. So, always may strive na maganda kasi ikaw yung nagiging blessing sa mga tao sa paligid mo, hindi ikaw yung toxic, ganun. And God bless those who protect unity or the peacemaker. Tapos, kunyari sa social media, sa online, imbis na makipag-away ka, backtalk o mag-react sa mga insult, yung mga bashings, or yung iba na kakatawa yung nag-aaway sa social media, o nagsasagutan doon. Napo-broadcast pa sa lahat, 'di ba? Kumbaga nadadamay din yung mga taong walang kinalaman. Parang pinapahiya nyo lang din sarili nyo, 'di ba, pag ganon. So, always speak life. 'Di ba yung mga topic natin last time, yung death and life is in the power of the tongue. Speak blessings, choose silence, choose peace. Kasi when you keep silent and you will let God take control, pag tumahimik ka, minsan huhupa rin yung damdamin. Kasi mentas na nagsasalita ka, lalo mong ini-ignite mo lang Parang fuel up mo yung nung tao. Sa dami ng sinasabi mo, kunyari may nasabi ka pang hindi maganda, lalong nagalit. Kung tumahimik kayo pareho, magsasubside, di ba? So, yun. Let's strive to protect peace talaga and purity. Mas importante peace of mind natin ngayon. Ang gulo-gulo na lang ng mundo natin di ba? So, tas tayong mga tao nag-aaway-away. So, hindi natutuwa si Lord doon. And last, nakikita daw ni Lord yung ating mga ginagawa. Sabi nga, our labor is not in vain. God sees us. Kahit hindi daw tayo makita ng tao, God sees how we respond. God sees our choices. Kahit hindi tayo makita ng tao, God sees how we respond. 'Di ba? So, we only have an audience of one. Hindi natin mapiplease lahat ng tao sa paligid natin. Pero, si Lord, ang kailangan nating i-please. So, in everything that we do, di ba, we do it for, lahat ng ginagawa natin, nagre-reflect din yun talaga sa And, lagi nating isipin kung yung mga ginagawa natin is nakakaglugod ba sa Panginoon. Kung gusto kong marinig, nakalagay dito, kung gusto kong marinig yung prayers ko, syempre, kailangan makita rin ni Lord yung obedience. So, talaga, let us pursue peace, humility, compassion, gentleness. So, yun. Yun talaga yung napaka-importante ngayon na ang i-prioritize natin is yung peace.
Always choose our peace, always choose to be kind, humble, gentle, loving, forgiving. Yan yung pinaka-importante. For me in my own words. Yun yung tinuturo talaga ni God sa atin. Kasi when you are already in a relationship with God, nagkakaroon ka ng, kahit sabihin nating, hindi agad-agad na transformation, unti-unti kang mababago. Yung mga dati mong hindi magandang ugali, mapapalitan ng magagandang asal. At magiging kawangis ka ng Panginoon. Kasi yun yung isang evidence that you are, that is the mark, that is the evidence that you are really a true Christian. Kapag nakikita sa iyo reflection ni Christ. Kaya nga Christian magiging katulad ka na ni Kristo. Hindi man yung literal na perfect, pero yung kung paano si Lord, 'di ba, how to love like Jesus, be forgiving like Jesus, yung compassion, yung humility, gentleness. Yung ba si Lord malumanay, tapos talagang punong-puno ng pagmamahal, habag, at sa atin. Ganon din tayo. So, hindi to madali, but kakayanin natin because of God's grace and power in our lives. Kaya we need to surrender to Him talaga. Kung gusto nating mabago, talaga na kailangan nating lumapit sa Kanya kasi hindi naman natin kayang ayusin yung buhay natin sa sarili natin. So, iyon, let us keep on pursuing a relationship with the Lord through prayer, through Bible study, pag-attend ng church. Makakatulong yan kasi ang para sa akin, pinaka-importante po talaga ngayon na aspect ng life ng isang tao. Share ko lang kasi husband ko yung nagsabi nito. Para sa kanya, sabi niya, ang pinaka-importante daw na aspect sa buhay ng isang tao is yung spiritual niya. Spiritual aspect. Kasi pag okay ang spiritual mo, kahit hindi okay yung physical, mental, emotional, financial, the rest will parang yan yung number one na nag-i-impact sa lahat. Pagka okay yung spiritual mo, unti-unti maayos na lahat. 'Di ba? Maa-align, 'di ba? So, pag okay yung relationship mo kay Lord, mababago kasi yung perspective mo. And for me, kung ano yung perspective mo, it will affect your physical health din. So, kung hindi healthy yung mind mo, hindi healthy yung body mo, hindi healthy ang heart mo. Kasi kung puro negative thoughts ka, hopeless yung mga iniisip mo, maapektuhan yung katawan mo. Pag depressed ka, nagkakasakit ka, nagkakaroon ka ng mga kung anong sakit, 'di ba? Hindi ka kumakain ng maayos. So, affected lahat. 'Di ba? So, kung malakas ang spiritual mo, unti-unti maghi-heal ka in all those aspects. So, pinaka-importante palakasin natin yung spiritual na relationship, spiritual aspect natin, di ba? Yung relationship natin kay Lord, yung spiritual growth natin. Kaya nga, everyday, ito po yung ginagawa ko. Hindi ko lang to ginagawa para sa sarili ko na, ito na naman si lady, share na naman, sabihin routine lang, pero hindi, ginagawa ko rin to, hindi lang po para sa akin, kundi una sa lahat para sa Panginoon. Pero dahil sa pagmamahal ni Lord sa akin at sa pagmamahal ko sa Panginoon, dahil sa pagligtas niya sa akin, ito lang yung magagawa ko para mag-serve sa Kanya, para ibalik lahat ng papurit pasasalamat sa Panginoon, yung ibahagi din siya sa mga taong nangangailangan sa Kanya na marinig din ang salita niya. So ito po, ito lang po hindi po perfect ang life ko kasi marami din po akong pinagdadaanan. Hindi lang halata, pero nilalabanan, tinutuhuran ko lang. Do dinadaan ko lagi sa panalangin, di ba? So, yan pong weapon ko. Yung prayer and yung relationship ko kay Lord. Kaya nakaka-survive, nagpa-persevere, nag-endure in faith. So, ganito rin yung gusto ko pong ma-experience niyo. Napakasarap to na may relationship kay Jesus. Di ba? Kasi talagang hindi ka exempted sa mga trials sa mundo, but He promised that He will be with us till the end, always yan. Hindi tayo iiwanan, di ba? As long as we trust Him and we really have faith in Him. So, yun lang po. Have a blessed day and ingat po ang lahat. God bless.